Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa natirang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matwid ang aking tuntunin at pamantayan. Ang sa inyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin
tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y tinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, patkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Magpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapas sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ka sa iyo, may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo,
iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may masakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. At tayo din ay nasa ikalawang Biyernes na ngayong panahon ng Kwaresma. At alam natin kapag sumasapit ang araw ng Biyernes, ito ay araw na nakalaan para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At kasama po nun, ngayon ay panahon ng Kwaresma, at kapag araw ng Biyernes, alam natin na ito ay araw ng pananalangin, pagkakawang gawa, at pag-aayuno. At kasama din po sa gawain natin, marahil ang pag-aalay natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga marahil ang iba sa atin dito, dahil ngayon ay Biyernes, ay nagdasal na ng daan ng krus. Tama po ba? Yung way of the cross. Marahil ang ilan sa atin, nag-aayuno, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng laman. At ang iba sa atin ay nagbibigay din ng tulong sa mga taong nangangailangan. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay alay natin sa Diyos. Pero mga kapatid, tila may pinapaalala sa atin si Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang paalala sa atin ni Jesus, wag lang natin tingnan ang mga bagay na inaalay natin sa Diyos. Bagkus tingnan din natin kung paano natin inaalay si Jesus sa ating kapwa. Uulitin ko po yun, mga kapatid. Pinapaalala sa atin ngayong gabi na ito sa ating Ebanghelyo na wag lang nating tingnan yung mga bagay, yung mga kakayanan natin na inaalay natin sa Diyos. Bagkus tingnan din natin kung paano natin iniaalay si Jesus sa ating kapwa. Bakit? Dahil kagaya ng mga Pariseyo, buong buo ang kanilang pag-aalay sa Diyos. Magagandang bagay ang inaalay nila sa Diyos. Pero karamihan dito ay pagbabalat kayo. At ano pong ibig sabihin nun? Maganda nga ang inaalay sa Diyos, pero hindi naman marunong makipagkapwa-tao. Kaya ano ang panawagan ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Kung may maalala ka, na may kapwa ka na may sama ng loob sa iyo, na alam mo na ikaw ay papunta sa dambana, ano ang sabi ni Jesus? Iwan mo muna ang iyong alay at makipagkasundo ka. Ano ang pinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Na sa buhay natin, realidad na meron tayong mga taong hindi natin maunawaan. Realidad na sa mundo natin, meron tayong mga taong nakakasamaan ng loob. Tama po ba? Lahat naman po tayo. Nakasakit tayo. May mga hindi magagandang salita minsan na lumalabas sa ating bibig. Nakakasama tayo ng loob sa iba. At ang iba nakakasama din ng loob sa atin. Pero anong mas namumutawi? Hindi yung kaya nating ialay sa Diyos. Hindi yung mga bagay na kaya nating ialay sa Diyos. Kundi ang mas namumutawi ay ang pag-aalay ng malinis na puso. At paano maatin
ang pagkakaroon ng malinis na puso. Tandaan natin mga kapatid, na sa mundo natin, sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, hindi mawawala ang hindi pagkakaintindihan. Hindi mawawala na minsan tayo ay magkakaroon ng away. Pero ano ang nagpapaganda sa isang relasyon? Ano ang nagpapaganda sa isang ugnayan? Yung kakayanan natin na magpatawad. Yung kakayanan nating humingi ng tawad at yung kakayanan nating magpatawad. Baka nga napakaganda ng inaalay natin sa Diyos. Pero ang laman ng puso, puno ng galit, sama ng loob, hinanakit, at walang kakayanang magpatawad. Pero hayaan natin na ipinapaalala sa atin sa araw na ito, na sa ating pag-aalay sa Diyos, isipin din natin na kaya nating ialay si Jesus sa iba. At anong pag-aalay kay Jesus sa iba? Yung kakayanan nating magpatawad at magmahal. Pero mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na hindi naman ho ibig sabihin na pagkatapos ng misang ito, tatawagan mo lahat ng mga taong nakasamaan mo ng loob. Sasabihin mo, nagsimba ako sa Quiapo, napakinggan ko yung matabang pari. At ang sabi niya, magpatawad. Alam niyo po mga kapatid, hindi ho yun pagpapatawad. Baka pagbabalat kayo yun. Dahil ang pagpapatawad, may proseso. Forgiveness takes time. Pero hayaan natin na ngayong panahon ng Kwaresma, mabuksan ang pusong pwede nating may alay sa Diyos. Dahil ang puso natin handang magpatawad, handang magmahal. Di ba ganyan din naman ang Diyos? Yaan ang ipinarating sa ating unang pagbasa. Alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin may kahinaan. Alam ng Diyos ang bawat isa sa atin nagkakasala. Pero sa kabila ng pagkakasala natin, binubuksan ng Diyos ang kanyang puso upang tayo ay bigyan ng pagkakataon, upang tayo'y patawarin, upang tayo'y mahalin. Kung ang Diyos may kakayanang magpatawad, may kakayanang buksan ng puso, marahil yan din ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Huwag lang nating isipin yung mga bagay na pwede nating may alay sa Diyos, kundi pagnilayan din natin at pagdasalan din natin kung paano natin may aalay si Jesus sa iba. At paano natin may alay si Jesus sa iba? Kung ang puso natin puno ng kapatawaran, handang magpatawad at handang magmahal. Yan ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, anumang pagkukulang, anumang kahinaan ng bawat isa sa atin, handa niyang tanggapin dahil ang kanyang puso puno ng pagmamahal, ang kanyang puso puno ng pagpapatawad. Ipanalangin natin na magkaroon din tayo ng pusong nagmamahal at pusong nagpapatawad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating panalangin, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama,
biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ating nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan ng ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat ng nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may saloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit at ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Makasabi ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pagkatya mo kami sa lahat ng Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, darito po si Jesus, tunay na maawain at mapagmahal. Siya ang kordero ng Diyos
Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareo na lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay na aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.